Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you, 72 hours timeless. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bago pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nag-likes, nag-comments, nag-hype ng aking video, sa mga di nag-skip ng ads, at sa mga nagpa-personal reading. God bless you all. Kung gusto nyo na personal reading, Go tayo ng angels numbers. Connect nyo na lang ako sa FB Messenger. Tingnan natin. Ooh. Or in description below. Meron kang 5, 9, 24, 30, 32, Leo, Sagittarius, Pisces, and Taurus. Baka connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Sagittarius. Okay, there's a growth situation ako na nakikita sa iyo. Andun yung point din na bumabalik or babalik yung sigla, saya, confidence mo sa nakita ko sa'yo dito. May mga mararamdaman ka raw na kasiyahan. No? Or pwedeng may makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Pwedeng may makakausap ka, may marireceive ka, mga ganyang sitwasyon. O nandun yung point of papuri. No? Papuri o pasasalamat, vice versa. And then, ang nakikita ko rin sa'yo dito is may matanda. Hindi ko alam ano yung matanda sa part mo. Siguro kung titingnan ko pagdating sa iyo, mas magiging more on matured ka this time, maybe sa iba sa inyo, na doon yung point, mas makakaramdam ka ng peace of mind, or may mga bagay ka na iintindihan at maiintindihan mo na. Or iintindihin mo, parang nado sa point na yun. Or sa iba sa inyo, when it comes to sa matanda na yun, is pwedeng may tao na mas matanda sa iyo, na magkakaroon ka ng connection sa kanya na maaring medyo may mga worrying situation eh. Hindi ko alam in what way, hindi ko alam kung mapapansin mo or hindi, pero magkakaroon ng feeling emotion, ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo, or may mga worrying situation ako na nakikita sa iyo. Tao tong malapit to sa iyo, no? May marireceive ka raw sa iba sa inyo ng gift, pagmamahal, or pagtulong, or tulong, or vice versa, ikaw ang bibigay nito. Andun din yung point na may tao na magkakaroon kayo ng connection muli. Ibig sabihin, may kilala mo na talaga siya, kilala mo na yung tao na yun, di ba? Nakausap mo na siya dati, maaaring magkakaroon kayo ng connection muli. Yun, pwedeng kaibigan mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng ka mag-anak mo, kung sino man yan. Yan. And then, nandun din yung point na may mga joy and happiness. May pambobola actually, hindi ko alam in what way. Kung ikaw yung mambobola or siya yung mambobola sa'yo, sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko rin dito sa iyo is something, you will receive something. Hindi ko alam in what way. May tao na may crush or paghanga, papuri, tulad ng sabi ko kanina. Baka may crush ka or may taong humahanga sa iyo. Or pagdating naman kasi dun sa crush, diba, hindi lang yan sa mga babae, lalaki na karelasyon o hindi karelasyon. Pwede yan sa kapatid, magulang, hinahangaan mo siya kasi matured enough na siya pagdating sa pag-handle ng mga sitwasyon. Pwede mga ganung part, no? Wag lang kayo mag-focus sa love life, 'di ba? Iba kasi sa iba sa inyo kasi more on focus kayo sa love life, no? Kaya minsan hindi niyo maintindihan. Well, aanin niyo rin yung mga ganung sitwasyon kasi balance sa iyo yun. And then, iba dito is you are feeling inspired. Ako nakita, may mga bagay na ini-imagine, mas mag-enlighten yung intuition mo ngayon, o mas malalakas yung iyong pakiramdam, kumbaga, yung instinct mo. Andun din yung point na may mga kasi tulad sabi ko kasiyahan, no? Yun. Basta you're receiving something. And may mga recovery situation eh. Hindi ko alam kung may i-recover ka ba or magkakaroon na ng recovery in some aspect of your life. May mga ganon. May mga success and joy and happiness kasi. And growth situation. Sa iba dito, spiritual growth. Ganyan. Yun. Yung may nakikita ako na merong retirement eh. Hindi ko alam kung nag-retire ka ba or may tao ba na retire na. Pwede pagdating kasi sa'yo, alam mo ba, you want to retire sa trabaho mo, you want to retire sa relasyon mo, you want to retire sa kapitbahay mo, chismosa, sabi ka na. Pati yung kapitbahay, dinamay na ni ate. Kung sino man yan. Basta para mas maintindihan nyo, yung mga ganon, no? Yeah, basta merong retirement situation ako na nakikita sa'yo dito. Yun.
Naka-receive ba ng mga gift or flower yung iba diyan? 'Di ba ano, tama ba ako? Nag-Mother's Day ba? Hindi ko, 'di ba, hindi ko alam, 'di ba? Kasi parang hindi ko naramdaman na, para basta alam ko nag-Mother's Day eh. Basta yun. Angel numbers, 2020, 2002, 666, 333, baka nakakita ka ng mga, karma. This is karma, ibig sabihin, the success, wealth. What goes around, comes around. Ganyan yan, no? Alam mo mga Sagittarius, ano kayo eh, magsa-struggle kayo, pero malulusutan niyo yung mga struggle niyo in life. Yun ang nakita ko sa inyo. Well, lahat naman ng tao ganun, no? Kumbaga, nandun yung point na either may tao na magbibigay sa'yo ng suporta, kasi minsan vice versa, no? Yung mga Sagittarius kasi always giving support to others eh. Pero sa sa iba sa inyo, nandun yung point na magkakaroon ka ng struggle o may big struggle in situation happen na mangyari sa'yo. Either may tao na magsusuporta talaga sa'yo na darating. Okay, baka related sa yung mga numbers na ito. Yan, we have the 22020, the balancing yan, ano, and the great blessing. Congrats. 369, 2468, 8. O, diba? 2121. Energy level, aba, prosperity and harmony is coming, Congratulations kasi meron kang great blessing. This wisdom, understanding, at may mga bagay ka na ilelet ko na. May mga bagay ka talaga na mabivision. As in, magiging very creative ka daw this time. Wag ka lang masyado may mga bagay na hindi na kailangan mo i-void talaga, yung mga pwede mo ika-stress, yung overthinking, mga ganyan, yung mga ikaka-depress mo. Yan. Basta mag-focus ka lang to your ambition. And sinasabi rin dito, Sagittarius, na something, may abundance ka. Something need to renewal. Hindi ko alam in what way. Sa sarili mo ba yan? Sa kaperahan mo yan? Sa mga rules, system, relationship, mga ganyan. Mercy. Diplomacy, potential, service, recovery. O, di ba sabi ko sa'yo kanina may recovery ka. Adaptability, renewal. It is a confirmation that your assumption and belief are correct. Sabi ko sa'yo may spiritual growth ka. But it's also an encouragement to use your talent and gift because they will benefit the world and your pocket. Be of service to others. O, support nga. Your potential is enormous. Ibig sabihin, may tao na hihingi sa'yo ng suporta or may tao ka tutulungan o may mga tao ka na matutulungan. Alam mo, parang nandun din yung point na marami rin sa inyo na you are willing to give support to others. Kahit na minsan na-empty kayo. Huwag niyo naman gawin yun, Day. Diba? Balance lang. Kaya nga handyan si 222. Kumbaga, you need to take it balance. Any situation to your life, pwedeng sa relasyon, pera, mga connections, basta iniinom mo kinakain, always balancing, ha? Your energy. You need to learn from the past, ha? Kung may mga sitwasyon na need to open up, or may tao na may mag-open up sa'yo. Vice versa. Energy ni Sagittarius. Okay, when it comes sa iyong energy, pagdating sa iyong energy is nandito yung point na babae man siya o lalaki kasi, no? Kasi wala naman gender talaga dito. Kasi ang sabi dito, meron kang mararamdaman na situation na pwede kang malito. Na doon ka sa point na yon. Pero, mas ang mangingibabaw kasi sa'yo yung understanding mo eh. Mangingibabaw sa'yo yung maturity level mo, no, nahadod ka sa point na yon. Kahit na makakaramdam ka ng frustration, makakaramdam ka ng pagkalito, mga ganun, pero mas mag-a-ahead yung ganong kaisipan sa nakikita ko sa iyo dito.
Ang nakikita ko rin sa'yo na energy mo, nandun yung point na merong mga sitwasyon na hindi naman, I think hindi kayo lahat, kasi parang magtatapang-tapangan ka sa ibang aspeto ng buhay mo. Parang nahando sa point, kahit nakakaramdam ka ng frustration or lungkot or struggle sa iba sa inyo. Yun, ang nakikita ko sa iba sa inyo. Hindi ko alam kung saan Pwedeng sa taong malapit sa iyo, o sa isang lalaki, o sa isang mas bata sa iyo, or ikaw yung bata, pwedeng nandun sa point na yun. Yun. May mararamdaman ka na lungkot. Ang nakikita ko rin dito is parang may pag-iwas Hindi ko alam kung maiiwasan ka or may taong iiwas sa'yo, may vice versa, ang ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo na energy. Sa energy mo, I don't know, pero magkakaroon ka doon ng choices. Parang may mga choices, situation na magaganap sa'yo. Ganun. Parating sa iyo. Siguro may mga pagpipilian ka, o may mga pagkalito talaga, mapi-feeling trap, mapi-feeling stuck, or wag naman sanang mag-isip ka ng negative. Pero may mga time daw na pwede kang ma-focus from a painful situation, mga ganyan. Parating. May devil pa. Buti na lang. Hindi ko binaksak Parating sa iyo. Ay, lumabas pa rin. Ibig sabihin meant to be yan. Para sa'yo talaga. Okay, parating sa iyo. Okay. Parating sa'yo, Sagittarius, ang nakikita ko sa'yo dito, sana medyo maiwasan, Meron ka daw maling desisyon na maaaksyonan. Yun ang nakikita ko. May maling desisyon na mangyayari sa'yo. Pwede rin siya sa sa pagsasalita. Pwede rin siya sa mga actions, movement, talking. Yun nga, pagsasalita nga ate, ano ba yan? Tutuloy ako Mga ganun. Pero merong sitwasyon na magkakaroon ka ng bad decision. As in. May mga sitwasyon na matatrap ka daw. Yun ang nakikita ko dito And then also, parating sa iyo is may tao dito na i-ignoring ka or you ignoring this person or i-reject ka niya or i-reject mo siya. Vice versa. Andito rin yung point na isa, dalawa, tatlo, pwedeng sa iba dito, 4 to kung ilan man yun, pero may tao dito na pag-iwas kasi either magkakaroon kayo ng disappointment or makakaramdam siya ng sadness sa'yo or ikaw ito sa kanya tapos magkakaroon ng pag-iwas or paglayo sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba ganun ipasok mo yung sarili mo. Handito rin yung point na may sinasabi na merong ka daw, parang merong hindi ko alam kung may unresolved situation kasi may papers and documents ako nakikita. Siguro may inaayos ka or may mga dapat kang ayusin na mga papers and documents na hindi ko alam kung tapos na siya or matatapos na siya or kinakailangan na siyang matapos. Or may mga bagay ka na kailangan mong balikan. Baka may nakalimutan ka o pwede rin na may marireceive ka na papers and documents, mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Parating din sa iyo is may mga bagay ka raw na parang may mga i-daydream ka, papantazizing ka na situation o may mga wishful thinking ka na maiisip this time. Yun na nakikita ko. Alam mo, meron ditong reconciliation. May tao na gusto niya ng partnership, dealing, collaboration, or reconciliation. Sa iba, ganun.
Or sa iba dito, magkakaroon ng mga dealing. Mga ganyan. Ibig sabihin, may mga tao makikipag-communicate sa'yo, hanggang 2, 3, 4 man yan, 5 man yan, magkakaroon kayo ng mga dealing or pag-uusap, mga ganyan. Ako nakikita sa iba sa inyo. Pwede magiging busy rin kasi yung iba, no? Yun. Sa iba sa inyo, kung may mga sitwasyon na nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, nagkaroon ng bullying, baka this time magkaroon ng o may mga struggle situation, baka this time magkaroon na kayo ng pagbabati-bati, mas magiging calm ngayon, mas mararamdaman mo yung peace this time sa nakita ko dito. Yun. Sa iba ganun. Sa iba naman, kasi baligtad-baligtad kayo no? Sa iba pwedeng mangyari nito is, yung tao na ito, nagsistruggle siya sa'yo, nagsistruggle siya kasi gusto niya makipag-communicate or gusto niya makipag-reconciliation sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Mga ganong sitwasyon. May taong na gusto mag-revenge, no? Sino kaya yun? Hindi ko nahatakin. Kasi baka bukas pa tayo matapos. Tingnan natin. Dapat mong iwasan. Ingatan nyo na lang, kung may mga overwhelming situation. Di ba alam nyo naman minsan kapag na masyado ka na overwhelmed, minsan ang negative nung di ba, ng ng equal, di ba? Kaya medyo lang, void lang, di ba? Hindi to si void. Yung lang, balance lang. Dapat iwasan ni Sagittarius. Okay, okay. May mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Sabi. So, iba naman sa inyo, may mga bagay o sitwasyon daw kayo na aabandonahin. Or someone's abandoning you, vice versa. Sa iba, siya, sa iba, parang meron kayong i-resetting or uumpisahan na, mga ganyan. O imailelet ko kayo, ganyan. Okay, so dapat mong iwasan mo yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban in life. Iwasan mo rin yung ikaka-worried mo, ikaka-anxiety mo, ikaka-stress mo, o yung ikalilito mo. Iwasan mo yung mga tao na magiging disloyal sa'yo. Kung ikaw ito, iwasan mo rin yun. Yung ikaka-depress mo ha. Iwasan mo mag-isip ng negativity kahit alam ko naman hindi ka nag-iisip. Or huwag kang magpapahatak sa mga taong makakausap mo to give yung mga negativity. Siyempre, isa yun. Mapanghinaan ng loob, magkaroon ng self-doubt sa sarili, lack of confidence, at hindi makapag-focus, magkaroon ng control, at umiksi yung pasensya. Or yung mga tao na ganun, iwasan mo na lang sa iba sa inyo. And then din yung point na mag-trust ka sa intuition mo. Kung may mga bagay na kailangan baguhin, isaayos, ayusin, harapin, magpakatotoo, or kung may mga bagay na kailangan mo imulat yung mga mata mo, gawin mo, mga ganun. Yan sinasabi dito. And then, may mga bagay daw na kailangan mong baguhin. Hindi ko alam in what way, pero may sinasabi si universe na something need to change. Yun ang sabi. Hindi ko alam why. May something ba na pwedeng change of decision, change of attitude, change of something. Basta may something need to change. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sagittarius. Hala, lumabas na naman siya, oh. Ba, nakakarami ka na. Kaaway ka ba?
Okay, kung single ka, iba dito LDR kayo. Kung single ka, kung may nakakausap ka na mag-ingat ka, niloloko ka lang niya. O, di ba? Judgmental talaga tong si ate. Promise. Promise. Well, nasa inyo yun. Nasa inyo yung desisyon na yan, ha. Yun. Isa, dalawa, kung sino man yan. Pero kung ano, mag-ingat ka. No, kasi may pagsisinungaling ako nakikita. Dito sa sitwasyon mo, kung nagkahiwalay kayo, oo, nagkaroon na pag-iwalay. Kumbaga nandun yung point kasi na ang dami na rin kasing red flag ano, pagdating sa connection. Siguro lang, hindi ka rin din natauhan in that time or siya ito sa'yo. Hanggang sa dumating, syempre, nandun yung dumating na yung mga deep wound, yung battle, hanggang isa sa inyo is, naghintay pa totally, ano, nagdalawang isip pa kasi yung isa. Pero, syempre, naramdaman na rin niya na there's something wrong. Pwede rin nagkaroon kasi ng third party or nagkaroon talaga ng blockage when it comes sa connection or may mga nalaman na katotohanan. Or sa iba sa inyo is totally cutting off, no, pagdating sa connection na ito. Yon. Pero kung natitingnan ko dito, naiisip ka pa rin niya. Andun yung point na, kamusta na kaya sa Sagittarius? Huwag ka maglalay, naiisip ka pa rin naman niya. Or this is you, no? Andun yung point. Kumbaga nandun pa rin naman yung pagmamatcha, baka tinitingnan pa rin niya mga social media mo, if ever na meron ka at naglalagay-lagay ka, mga ganyan. Nandun pa rin naman yun, no? Or pwedeng tanong-tanong din naman, di ba? Or maaari din may tao na nagkakaroon siya ng connection about sa iyo, 'di ba? Baka doon niya nakikita sa social media niya, yung mga ganun, or nagkaroon sila ng mga tanong-tanong, mga ganun sitwasyon. Kung kayo naman is may third party relationship, oo naman, ayan yung ahas, oh, 'di ba? Oo, meron. Pero aware ka naman daw dito. Ibig sabihin tanggap mo. Well, hindi ko naman sinasabi na tanggap mo. Masakit, oo, masakit, pero it's your solution eh. Nasa sa'yo naman to. Tatalikod ka ba? Maghihinday ka pa ba? Yun lang yun. Ikaw at ikaw rin naman ang ano eh. Wag ka, siguro iba dito naghihintay lang din. Or nandun yun na nagkakaroon ka pa ng situation na you don't know how to proceed. Mag-action ka na ba? Hindi. Mag-stay ka ba? O mag-go? Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo, eh sana hindi kayo pareho naglolokohan. Ano? Pero kung naglolokohan din naman kayong pareho, eh di mas maganda na mag-separation na kayo, di ba? Parang gumagawa kayo ng iisang kumunoy na pareho kayo doon tatambog. Alam mo yung mga ganong sitwasyon. Yun lang yun. Kumbaga, kung sino man sa inyo ang nauna at sino man yung hindi. Pero, kung diba, sino nauna yung isa, gumaya ka lang kasi ginawa niya sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na may mali siya. Oo, mali niya, pero ginawa mo din. Diba? Kaya, basta ang hirap. Ang hirap kasi explain pagdating sa love, eh, no? Magkakaiba kasi tayo ng opinion. Pero, sa ano kasi, yung gumawa ng masama, si universe kasi ginagawa niya yung ginagawa niya yung kumunoy ng taong gumawa ng masama. 'Di ba? Prepare na niya, hinahalo na yung mga rekado. Kasi yun yung ibibigay niyang karma, kumbaga, dun sa taong gumawa ng masama. Tapos ikaw gagawa ka. Aba, wow! O di nadagdagan yung rekado. Ay, pareho na pala sila. Dadagdagan ko to. 'Di ba? O di, ano na mangyayari? Kanino na babaksak yung karma? Sa inyong dalawa. Ganun lang yun. Pero, hindi ako nagja-judge, no? Binabasa ko lang din naman yung nasa baraha. Well, ganun naman talaga. If you think naman talaga, na ganun naman talaga yung mangyayari, di ba? Okay, wala sa yung desisyon na to, no? Maaring naiista ka lang talaga. Pero, meron talaga. Okay, kung wala naman kayong third party relationship, pagdating dito, nandun na yung pagiging matatag na relationship, ano? Maybe nahandle lang yung point na isa sa inyo is stagnant. Hindi ko alam in what way bakit siya stagnant, pero pwede rin sa iba sa inyo o isa sa inyo is hindi maaalis yung mga lihim or hiding or pagsisinungaling when it comes in this connection. Iyon ang nakikita ko dito. Pero at the end naman, malalaman mo kung ano yun. Yun ang sinasabi. Sa iba sa inyo, may babaeng makakatulong sa inyo para malaman niyo yung sitwasyon. Hindi ko alam kung ano yun. Magkakaiba kayo. Your money. Ay, baliktad. Money po na Sagittarius.
Okay, pagdating sa money mo, maaring nandun yung point na may paghihintay o may hinihintay ka, pwedeng nandun sa point na yun. Pero may nakikita ko na may receiving naman kahit pa paano. Either may opportunity na darating or may babalikan ka o gagawin ka ng sitwasyon na ginawa mo na dati or sa iba dito you will receive something. No? Yun. Lalaki man yan o babae kasi may babae rin naman dito. Pagdating kasi sa pera ng iba sa inyo, medyo weak sa ngayon ano, in 72 hours. Hindi ko alam in what way. Siguro nga dahil sa paghihintay ng something o kaya naman may mga situation na pwedeng, basta ang low kasi niya, pwede may mga sitwasyon na iksi yung pasensya mo, marami kang gagastusin, maglalabas ka talaga ng pera, perang nahandol sa point na yun. May mga uncontrolled situation, pwedeng nahandol sa point na yun. Or sa iba sa inyo is nandun yung point na may mga painful ay mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari pagdating sa pera na pwede kang malungkot, ma-depress, ma-disappoint, o magkaroon ng mga pag-aaway sa trabaho or connected ang pera, mga ganyan. Or mafe-feeling hopeless ka. Sa iba ganyan. Sa iba dito mga paghihintay to. Yon. O kaya is, may mga hindi pagkakaunawaan. No, pwedeng nahandol sa point na yon. Yung kuhanin mo lang yun sa'yo doon. But still, handun pa rin naman yun. You try to make it balance any situation into your life this time within 72 hours naman. Yun nga lang, may mga unexpected lang din na pwedeng maganap. And alam ko naman na kaya mong i-handle yun. Pwede may mga heartache situation din kasi. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Yun. Arigatou naman si Carlos.